no. Ayan na, Harry Roque, madidisbar na. Ayan, naghahain na po ng reklamo or sa madaling salita ay nag-file na po ng kaso. Ang nakakagulat pa dito, mga kababayan, ay hindi lamang po basta naghain dahil ang nakakagulat dito ay dati niyang kakampi sa PDP laban. Ang naghain po ng reklamo para po madisbar itong si Harry Roque. Grabe. No? Kakampi niya po. Eto, si Attorney Melvin. Ayan Attorney Melvin. Anong apelyido na to? Nakakalimutan ko na. Attorney Melvin Matibag. Or, yes, Matibag. Attorney Melvin Matibag po. Dati niya tong kakampi. Ito po ata, kung hindi ako nagkakamali, ay isa po itong secretary po ng kanilang kabinete. Okay? So, dating PDP rin po ito. Pero ngayon po, ay wala na po ito sa PDP and tumalikod na to sa PDP. At kumampi na po ito kay ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kanyang asawa, kung hindi rin ako nagkakamali, ay pro Marcos din po. Napakalupit, no? Kaya po, dahil gusto pong makamit nito, dahil nga love na love niya si Marcos, ay alam nyo ba, na siya mismo ang nag-file ng kaso dito, laban dito kay Attorney Harry Roque. Ang final niya pong kaso ay may pag-uusapan natin mamaya, pero gusto ko lamang po kayong bigyan ng isang tawag dito, mabilisang balita. No, ang final niya pong kaso ay about doon po, doon sa Polboronic video. Nakakagulat. No? Yun po ang final niyang kaso. So ito, basahin natin ito. Shoutout po sa ating mga viewers dyan. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi. So ito, papakita ko sa inyo. Ito yun. Teka lang. Wag excited. Eto basahin ninyong mabuti. Sabi dito, Harry Roque faces disbarment complaint. Naku ka. Ito, tanong tuloy ng marami. Tanong tuloy ng marami. Karma na ba ito kay Harry Roque? Sa dami ng kanyang ginagawang kabalastugan o kabulastugan, no, sa ating mahal na Pangulo, ay ito na yung kinakaharap niya. Liban doon sa kanyang pagtatago, ito naman disbarment naman ang inihain ni Attorney Melvin Matibag. Ito. Basahin natin. Dati pala siyang Secretary General of the Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban. No, dati pala siya former secretary siya ng General of PDP Laban. Yun yung nakakagulat, no? Kakampi ito dati ni Harry Roque, pero ang nakakagulat ay kahit kakampi ito dati ni Harry Roque, hindi siya nagdalawang isip, no, nasampahan ng kaso itong si Harry Roque. Tapos ang sabi pa dito, has filed disbarment. Ayan has filed disbarment against Attorney Harry Roque. Kawawa naman. No? Stress na tong si Harry Roque. Tapos ganito pa ang ginawa. Naku. Lalo na tong hindi lalabas si Harry Roque pag nagkataon, ano? Naku, disbarment. Yung ginamit mo kasi yung pagka-attorney mo dati, ano? Para makamit, no? Makapangkurap. Makuha yung ipaglaban yung mga maling tao. No? Pinaglalaban niya kahit mali. Sabi dito, a former party list representative and professor of law. Yan, Ito yung document ng pag-complaint ni Attorney Melvin Matibag, Ayan, September 24, batang-bata, ngayon lang to. No?
Verified complaint for disbarment. Nako, preparatory o prefatory statement. Eto na yun, This is verified complaint submitted. Nako ka. Nag-complain. Attorney Harry Roque. Ha? Sabi dito, for the disbarment of Harry Roque Jr. Junior pala to si Harry Roque. Ngayon ko lang nalaman. Sabi dito, for gross impropriety, serious dishonesty, fraud and deceitful acts, making untruthful statements, and gross violation of the lawyer's oath. So, napakaraming reklamo na kinaharap nito ni Harry Roque, no? Nako ka. Tapos, ang masama pa nito, nakakasakit pa ng loob nito, ay dati mo pang kakampi. Yung nagpapadisbar sa'yo. Ang sakit no? Di ba? Tapos sabi dito, Attorney Melvin Matibag shows the disbarment. Ito. In an interview with the Daily Tribune, Matibag said, ito yung sinabi, as officer of the court, we lawyers should follow the code of professional responsibility and accountability. Ayan yung sinabi niya. Alam niya, yun as lawyers, dapat sumusunod kami and not use online platforms in defendings. Ayan. Ito kasi si Harry Roque, no? Banat ng banat ito using his online platforms gaya ng Facebook. No, doon siya post ng post. So sa halip na magpaliwanag ito sa korte, magpaliwanag ito sa House of Representatives, ay ginagamit niya yung kanyang online platforms. At yun daw ay hindi pwede. Sabi dapat sumunod kami and not use online platforms. Okay, sabi pa dito, I cannot discuss much of the disbarment complaint because there is a sub judice rule that we lawyers have to follow. Ayan, Matibag added a statement referring to a rule that restricts parties from commenting on issues currently subject to judicial proceedings. Ayan, ha? Naku, lagot ka na. Tapos sabi pa dito, Roque, whereabouts? Okay. Ito, nasasangkot din ito sa pogo si Harry Roque kasi, no? Tapos pilit niya pa nga itinatanggi na hindi daw siya attorney ni Cassandra Leong. Bagaman sinasabi rin naman, tinatanggi rin naman ni Cassandra Leong na hindi nga naman daw attorney itong si Harry Roque. Pero ito dito, ang main point talaga dito, pinulbos ako, wait lang ha. Ang main point talaga dito, kaya yun ay pinapadisbar din si Harry Roque nito ni Attorney Matibag, ay pinakalat yung Polboronic video. So sabi dito ni Harry Roque, pinulbos ako ng Quad Committee dahil sa Polboronic video. It came from my former colleague in the House Representative, Roque added. Ayan ha. So, pilit niya pong ipinagtatanggol ang kanyang sarili na hindi daw siya yung nagpapakalat. Nung hindi po napatunayan na totoo yung sinasabi nila, no? Lagi niyang sinasabi na yun daw si PBBM ay yun daw ay nagpupulburon daw, ano? Kung sa mas mahirap kasi magbanggit dito sa YouTube at delikado. So, lagi niyang pinapakalat na addict daw itong si PBBM. Pero hindi naman napatunayan doon sa kasi deep fake lang. Yun yung pinapakalat nito ni Harry Roque. Deep fake, no? Maling-mali. At tawag dito, hindi totoo yung kanyang ipinapakalat na video. At lagi niyang sinasabi na hindi daw siya nagpakalat nun. Wow, porket hindi napatunayan na siya ang nagpakalat, tinatanggi niya na po, no? Ngayon, karma na ang inabot mo dito, Harry Roque. So, kahit na tawag dito, kahit na puro siya tanggi, nako, kapag talagang ang batas ang kumilos, no, para mahuli itong mga ganitong klase ng tao, mahirap mong kalabanin yan, no? At ayun, sana mahuli na tong si Harry Roque, no? Kasi ang daming puro tawag dito, puro
maling mga masasakit na salita lagi ang sinasabi sa ating mahal na Pangulo. Ito, panoorin natin yung isa pang video galing sa teleradyo. So, ito yon. Wait. Okay, panoorin natin itong video na to, ha. Ito, same lang din to kay Harry Roque. No? So, breaking news lang ito. Mabilis ang live stream lang to. So, shoutout po sa ating mga viewers dyan, ha. Sa iba pang balita, dumipensa nga si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos sampahan ng disbarment case sa Korte Suprema dahil umano sa paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Nagbabalita at nagseserbisyo si Trisha Lindo. Trisha! Nako ka. Tony, sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, tinawag nito na desperate act of attention at hindi dapat isinasa publiko ang paghahain ng disbarment case. Ngayon, napahiya ka. Ayaw pong ipa sa publiko yung disbarment case, no? Laban sa kanya. Kasi napapahiya siya. No? Nahihiya siya. Ngayon, yung ginagawa mong katarantaduhan, no? Pang gigipit sa kung sino-sino, ngayon, napupunta na sa'yo, no? Sinabi nga, marami pa nga nagsasabi, karma na talaga itong ginagawa ni Harry Roque. Ngayon, hiyang-hiya siya. Ayaw ipa sa publiko. Ano? Laban sa kanya ngayong araw sa Korte Suprema ni Attorney Melvin Matibag, dating Acting Cabinet Secretary sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ito ay kasunod ng mga pinost noon ni Roque sa social media na pahayag ng lumutang ang video ni Pangulong Marcos Sr. na gumagamit umano ng illegal na Yan kasi. Ano? Puro kayo ganyan. Fake news ang inyong inilalabas. O, di ngayon, karma ka na. Ha? droga. Pero kadaunan ay nakumpirmang deepfake. Ayon kay Matibag, nais na lamang nitong hintayin ang jurisprudence para sa mga abogadong tulad nila paano dapat maging mas responsable sa social media. Tama. Welta ni Roque na ang pag-post niya sa social media ay sakop ng kanyang free speech sa ilalim ng privilege doctrine. Niya ang nag-viral na pulveron video ng Pangulo ay issue ng national security at kinakatakutan ng sakit ng isang presidente na kailangang maliwanagan ba kung totoo o hindi. Bagay na hindi naman anya ginawa ng Pangulo. Sa serbisyo mo, Trisha Lindo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East Trend. Ayan, ha? Yan yung sinasabi natin. Na ngayon, itinatanggi niya. Itinatanggi nito ni Harry Roque na siya daw ang nagpakalat. At ang sinasabi niya, ang nagpakalat daw nito ay si Maharlika. Di ba nagtuturoan na? Hindi niya na inamin. Lagi nakasulat doon sa video na yon, courtesy by Harry Roque. So meaning, ang may-ari talaga ng video na yon ay si Harry Roque. Tapos lagi niyang itinatanggi. No? Porket hindi napatunayan, porket hindi siya pinaniwalaan, no? Ay sasabihin hindi siya ang gumawa. Ganon yun tatanggi ka ng tatanggi. Pero ngayon, kakampi niya pa ang dati niyang kakampi ang magpapadisbar sa kanya. So dapat lang 'yan. So kung kayo ang tatanungin, dapat ba tong ma-disbar itong si Harry Roque? So comment nyo nga sa ating comment section. At ito, mabilisang live stream lamang po At dito na natatapos yung ating